Pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1 Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal ang katropa nyo sa pagbabalita. matapos sagutan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na mga katropa. Magandang umaga Pilipinas at buong mundo. Ako po ang inyong tagapag-ulat at kabalitaan, Gazi Sari. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-24 ng Mayo, taong 2025. Oras sa buong kapuluan ay ganap na 59 minutos makalipas ang alas 11 ng tanghali, Philippine Standard Time. Malisa sa inyo ang news recap, mga balita at kaganapan sa loob ng isang linggong nakalipas. Narito na ang ating mga balita. Sa ating news recap, headlines. Senado, umalma nang umupo ang Pangulo sa balikan. Torre at Martates maaaring maging susunod na PNP chief. Pasaporte ni Harry Roque ipakakansela ng DOJ. Magiging hatol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, handa siyang tanggapin. Pagresponde ng mga pulis,
5 minuto ang palugid. Courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ibinasura ng Pangulo. Ika-6 ng Hunyo, idineklarang holiday ngayong taon para sa selebrasyon ng Eid al-Adha. Espiya ng China, inaasahang dumagsa kaugnay ng Unified Visa System. Wikang Koreano, matututuhan na ng mga pulis. At lalaki na naksak matapos umano ipagpalit sa pangit. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming hong pagbabalik. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Siroselos dito na sa Yung Millennial 9 TV. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Salit, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Sa detalye ho ng ating mga balita ngayong linggo. Wala umanong karapatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umupo sa deliberasyon ng 2026 National Budget ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ayon sa senador, labag umano sa konstitusyon ang pagsali ng ehekutibo sa pagdinig ng pambansang pondo o kung sino man mula rito dahilan ng kapangyarihan na nasa poder ng lehislatura. Anya, sapat nang ipadala ng ehekutibo ang National Expenditure Program sa House of Representatives. Ang tungkuling makasawsaw ng Pangulo ay magsisimula lamang matapos ang pinagsama-samang Bicameral Conference Committee report sa panukalang budget na mabubuo ng Kongreso. Kung lalagdaan ang panukalang pambansang budget o magpapatupad ng line item veto ay nasa Pangulo pa rin naman ang desisyon sa bandang huli. Payag naman ni incoming Senator Panfilo Lacson, hindi umano maaaring sumali ang Pangulo sa talakayan ngunit maaari itong maging observer. Tungo naman ni Hontiveros na maging tagamasid sa BICAM ay walang tungkulin ang Pangulo. Samantala, ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, may mga tagubilin na umano ang Pangulo hinggil sa isusulong na national budget para sa susunod na taon matapos lamang ang 2025 national budget. Dagdag pa niya, uupo sa proseso ng Bicameral Conference Committee ang Pangulo kung kakailanganin ang presensya nito.
Sa ibang balita, sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng termino at pagre-retiro ni PNP Chief General Romel Marbil, sa Hunyo ngayong taon, ia-anunsyo na ng Malacanang ang susunod na hepe ng Philippine National Police o PNP. Bagamat may mga pangalang lumulutang ayon kay Attorney Claire Castro, wala pa umano siyang natatanggap na impormasyon mula sa kung sino ang maaaring pumalit sa pwesto ni Marbil, kaya't mas mainam na maghintay na lamang sa anunsyo ng Pangulo. Anya, sa sandaling maibahagi na sa kanya ito ng palasyo, ay agaran niya itong isa sa publiko. Samantala, ang mga nasabing lumulutang na pangalan na posibleng pumalit kay Marbil ay sina PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at dating NCRPO Chief Lieutenant General Narciso Jr. Dagdag pa rito, nagtapos na ang termino ni Marbil noong nakaraang Pebrero, ngunit pinalawig ng Pangulo ang kanyang paninilbihan hanggang Hunyo, dahilan ng panahon ng eleksyon. Sa ibang balita, nakatakda na ang paghiling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipakansela ang pasaporte ni Attorney Harry Roque dahilan ng mga kasong nakabinbin laban dito. May warrant of arrest na para kay Roque mula sa Angeles City Regional Trial Court o RTC dahilan ng kasong human trafficking kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations Hub o POGO Operations sa Porac, Pampanga. Ayon kay Remulla, posibleng hindi agad na ma-deport si Roque dahilan ng paghingi nito ng asylum sa Netherlands. Ngunit pag nakansela na ang kanyang pasaporte, ay magiging undocumented alien umano ito. Marapat umanong matapos muna ang nasabing asylum bago maaaring aksyonan sa Netherlands ang kahilingan ng Pilipinas upang maisilbi ang warrant of arrest. Umaasa naman si Remulla na bibigyang konsiderasyon ng pamahalaan ng Netherlands ang kahilingan dahilan ng bigat ng kasong nakasampa kay Roque at hindi nila ito umano basta-bastang palalagpasin. Maging guilty man o acquittal, tatanggapin umano ni Vice President Sara Duterte ang magiging hatol sa kanyang napipintong impeachment complaint. Hangad niya umanong matuloy na ang paglilitis dahil gusto niya ng bloodbath. Anya, wala umano siyang inaasahan sa nalalapit na pagdinig matapos na matukoy kung sino-sino ang mga nanalong senador sa eleksyon. Ayon sa kanya, hindi niya batid kung paano ang magaganap na botohan ng mga senador kung sa bandang huli naman ay magkakaroon din ng trial. Dagdag pa niya, mali ang ginagawang pagbibilang ng boto ng publiko, gayong hindi pa naipapakita ang mga ebidensya at hawak ng mga prosecutor. Diin ni VP Sara na abala ang kanyang mga abogado sa paghahanda, ngunit humiling ito sa kanila ng trial dahil sa kagustuhan niyang bloodbath. Samantala, nakatakda na mga simulan ang napipitong impeachment trial ng Vice Presidente sa ika-30 ng Hulyo ngayong taon. Sa ibang balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pulisya na agad na rumesponde ng hindi lalagpas sa 5 minuto papunta sa anumang lugar ng krimen. Ayon sa isang panayam, inatasan din ng Pangulo ang Philippine National Police o PNP at Department of Interior and Local Government o DILG na siguruhing malapit sa tao ang kapulisan. Nais din umano ng Pangulo na magkaroon ng Unified Emergency Hotline at magkaroon ng police visibility upang mapabilis ang pagresponde ng mga otoridad. Sa madalas na pagkakita ng tao na may pulis sa lansangan, higit umano nilang mararamdaman ang seguridad.
Puna naman ang Pangulo na masyadong marami ang emergency numbers kaya nakalilito ito para sa publiko. Bunsod dito, kabilang sa ipatutupad ng gobyerno umano ay ang Single Crisis Hotline upang magsilbing emergency hotline sa tuwing may krisis. Oo nga naman ho, talagang nakakalito ho, ang dami-dami hong tatawagan. Hindi naman ho yan makakabisa ng isang normal na mamamayan. Samantala, sa ibang balita, hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaalinsabay nito ayon sa Pangulo na sa likod pa rin si Bersamin ng Pangulo hanggat nais niyang magserbisyo para dito. Diin naman ni Bersamin sa isang press conference kamakailan na ini-enjoy pa umano niya ang tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Kaugnay nito, itinanggi naman ni Bersamin ang panawagan para sa courtesy resignation ay para sa ilang mga kalihim. Napakarami umanong misinformation kamakailan hinggil sa reorganization na nakatuon sa kanya upang matanggal umano siya sa opisina. Paalala ni Bersamin na ang pananatili ng lahat ng cabinet members, presidential advisors at iba pang appointee ng Pangulo ay nakasalalay sa kagustuhan ng Pangulo. Dagdag pa niya, wala umano silang ilusyon na panghahawakan ang kani-kanyang pwesto sa oras na gustuhin ng Pangulong umalis sila o mapalitan dahil kung sakali ay gagawin nila ito gaya ng mga ordinary soldiers lamang. Samantala, hindi na umano nag-aalala si Bersamin hinggil sa mga impormasyong kumakalat laban sa kanya sa gitna ng mga kaganapan sa gabinete. Sa ibang balita, nagdeklara na ang Malacanang ng holiday para sa selebrasyon ng Eid al-Adha. Ito ay sa ika-6 ng Hunyo ngayong taon. Ang holiday na Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ay isa sa dalawang holiday ng mga Muslim sa Hijra calendar o lunar calendar. Ang isa naman ay ang Eid al-Fitr na siyang pagtatapos naman ng buwan ng Ramadan. Ang idineklarang holiday kamakailan ay batay sa Proclamation 911 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at batay rin sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Mga katropa, tuloy-tuloy lang ho ang ating detalye ng mga balita. Pagpapatuloy ho natin ito sa makatapos lamang ang ilan hong mga paalala. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow,
Di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Salit ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Bago ang lahat, oras sa buong kapuluan ay 15 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, Philippine Standard Time. At ngayon ho sa pagpapatuloy ng detalye ng atin hong mga balita. Dadagsa umano ang mga dayuhang espiya ng China dahilan ng panukalang paglakok ng pamahalaan sa planong ASEAN Unified Visa System. Yan ang babala ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Kaugnay nito, hinimok ni Rodriguez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na atasan si Tourism Secretary Cristina Frasco upang bawiin o withdraw ang suporta ng ahensya sa nasabing plano. Gaya ng Schengen visa sa Europa, kahalintulad nito ang ASEAN visa system na sinusulong. Mapanganib umano sa ating national security, national interest, lipunan at mga mamamayan ang nasabing panukala kaysa sa kasalukuyang kalagayan nito. Dahilan ng mabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng ASEAN visa ang mga espiya ng China sa client states tulad ng Cambodia, Laos, maging ang liberal visa na ginagawad ng Thailand sa mga mamamayan ng China na magagamit upang makapunta sa Pilipinas. Paraan umano ito upang otomatikong makapasok ang mga espiya ng China sa bansa sa ilalim ng ASEAN visa scheme. Samantala, ayon kay Rodriguez, karamihan sa nasabing espiya ay mula sa Beijing na nasakutan na ng militar at umaaligid sa mga ito, habang maaari pa nga makita ng mga ito ang mga sensitibong tanggapan ng gobyerno, kabilang na ang COMELEC. Hinimok din ng Solon si Frasco at iba pang opisyal ng Department of Tourism o DOT stakeholders na pag-isipan muna itong mabuti bago isaalang-alang ang pambansang seguridad at interes. Samantala, tuloy-tuloy ho tayo sa atin hong mga balita. Sa ibang balita, ituturo na ang basic Korean language sa mga pulis na itatalaga sa tourist protection desks sa mga lungsod na may mga naitalang krimen laban sa mga South Korean nationals at iba pang dayuhan. Lumitaw ang nasabing plano matapos ang pagkikita ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga South Korean diplomat sa paghahanap ng paraang sugpuin ang krimen na may sangkot ng mga South Korean at iba pang mga dayuhan. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, matapos mabuo ang Tourist Protection Desk, willing umano silang magpadala ng mga polis na tatao rito upang matuto ng salitang Koreano. Pambihira ngayon, pati pulis kailangan na matuto ng Koreano. Hindi naman na binanggit ng PAOCC chief kung ilang krimen ang naiulat nitong mga nakaraang buwan na may sangkot na Koreano. Ngunit ayon dito ay may mga insidenteng theft, homicide at fraud. May mga problema naman na umanong naaksyonan na, ngunit hindi maayos na naiulat. Kasi naman, kamsamnida nga, kaya paano mo may ulat ng maayos? Kaugnay nito, magkakaroon ulit ng
panibagong meeting ang opisyal ng Pilipinas sa mga opisyal ng South Korea upang isagawa ang plano sa mga law enforcement agencies, partikular na sa Manila at Angeles City na may mga komunidad ng mga Koreano. Sa ngayon, may mga schedule na rin ang mga opisyal ng PAOCC na makipagkita sa iba pang nasyon gaya ng United States at ilang mga grupo sa Europa upang pag-usapan ang pinakamainam na mga paraan sa pagsugpo naman ng illegal gambling operations. Sa ibang balita, nanaksak ang isang lasing na lalaki sa Santo Niño Street, Barangay Payatas, Quezon City dahil ipinagpalit umano ng kanyang kinakasama sa pangit. Kinuyog naman ng mga residente ang suspect matapos ang insidente. Ayon sa ulat, duguan at nakaupo sa eskinita ang biktima matapos saksakin ng isang lasing na lalaki na dayo umano sa kanilang barangay. Nakorder umano ng mga residenteng may hawak na pamalo ang suspect na may hawak pa ang ginamit niyang kitchen knife. Nagawa pang makapaglakad at makapagtago ng suspect sa isang tindahan habang binabato ng mga residente. Nasaktuhan namang may mga rumorondang pulis sa nasabing lugar kaya agad na napasuko ang suspect. Agad namang dinala sa ospital ang biktima na nasaksak sa may bandang mata habang positibo naman itong nakilala ang suspect. Ayon sa kapulisan, lasing ang suspect habang hinahanap ang isang alias pangit. Alias lang pala, no? Na di umano kalaguyo ng kanyang kinakasama. Maaring napagbuntungan lamang ang biktima matapos pagtanungan ng suspect kung nasaan ang nasabing alias pangit. Depensa ng suspect, pagtatanggol lamang sa sarili ang kanyang ginawa matapos kuyugin ng mga residente at wala umanong masamang balak sa hinahanap na pangit. Wala hong masamang balak pero nanaksak. Pambihira ang mga tao ngayon, oo. Samantala, nakumpiska naman sa suspect ang patalim na ginamit at nakakulong na rin sa Quezon City Police District Station 13 na nahaharap sa kasong frustrated homicide habang ang biktima ay kasalukuyan ng nagpapagaling. Kakaiba ho talaga itong balita na to sapagkat ang mga tao ho ngayon kapag ipinagpalit sa pangit, nalanaksak na. Hindi ho magandang balita, subalit nakakatawa sapagkat ang description ng suspect, hinahanap niya raw ho si alias pangit. Nasaan nakahuba kasi alias pangit? Pero hindi pa rin ho maganda at isa kong krimen ito. Samantala, yan ang naging kabuuan ng ating mga balita. Muli, balikan natin na ang ating mga balita sa ating News Recap Headlines. Senado, umalma ng umupo ang Pangulo sa Baikan. Torre at Martates maaaring maging susunod na PNP chief. Pasaporte ni Harry Roque ipakakansela ng DOJ. Magiging hatol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, handa siyang tanggapin. Pag-responde ng mga pulis, 5 minuto ang palugit. Courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ibinasura ng Pangulo. Ika-6 ng Hunyo, idineklarang holiday ngayong taon para sa selebrasyon ng Eid al-Adha. Espiya ng China, inaasahang dumagsa kaugnay ng Unified Visa System. Wikang Koreano, matututuhan na ng mga pulis. At lalaki na naksak matapos umano ipagpalit sa pangit. Muli, yan ho ang naging kabuuan ng atin mga balita
Sa loob ng isang linggong lumipas, mga balitang atin hong sinubaybayan, tinutukan, at hindi pinalagpas. Nahatid lamang sa atin ang Millennial Online TV. Antabayanan ho ninyo ang ating mga balita dito lamang sa ating hong palatuntunan. Sa susunod na linggo ho ulit, magkita-kita ho tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa aming news center ng Millennial Online TV, News and Updates. Ito po ang inyong likod, Gazi Sarip. Magandang tanghali ho ulit. At hanggang sa susunod na balitaan, dito lamang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Gazi Sarip, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Bila igting, bila lakas,
ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.